Guys, ito nga pala, mayroon akong repair na Pensonic 16 inch. No power siya, no power. Ito, ayan. Yan yung fuse niya. Yan, fuse niya yan. Okay, continuity test na buzzer mode, naka buzzer test. Yan, iba-buzzer test ko ang fuse. Yan. Yan siya, tsaka sa ilalim, tinest ko rin, wala siyang buzzer, wala siyang continuity. Yan. No power po ito, no power. Ayan, wala siya. Ayun. Yan, continuity, mayroon po yun sa tester. Yan, ito po. Yan, yung kanyang MOSFET, tinester ko din, shorted talaga siya guys. Yung power supply na to. Yan, to shorted po siya. Lahat po ng pin niya shorted. Opo, yan. Yan po, yan. Dinadouble check ko. Lahat po yan may buzzer po guys. Ganyan po pag magto-troubleshoot kayo ng power supply ng LED TV. Mga Pensonic, ganyan. Yan, hindi na siya po pwede. Ito guys yung board na power supply na ipapalit natin diyan sa shorted board. Original shorted board. Yan. Yan po. Yan. Ayan, nandiyan po nakalagay, naka-indicate po diyan yung B positive, BL on at saka ground. Yan po mga naka-indicate diyan sa board. Tapos ipapalit natin. Ito naman po yung B positive, yung supply niya 12 volts, BL on, tapos yung ground. Yan. Parehas din po siya kaso reverse lang, naka-reverse. Yan, naka-reverse po ang polarity niya on. Yan, yun po ang ilalagay natin doon sa board sa TV. Yan, hindi na po siya pwede. Yan, inalis ko na po. Ayan, nire-ready ko na po yung wire ko. Yan, yung 3 wires. 12 volts, BL on at ground. Yan po yung ibig sabihin ng 3 wires. Yan po. Ayan po, yan. Naka-indicate po sa main board niya yung kung saan ko itatap yung supply. Yan, nandiyan po tayo sa ground, sa BL on at saka sa ground, BL on at 12 volts. Yan. Ganyan lang po guys ang troubleshoot. Pag meron kayong ilalagay na power supply, sundan nyo lang po yung naka-indicate sa board para hindi kayo maligaw. Yan po. Ayan. Yan, dinadouble check ko po yan para sure na hindi magkakamali. Opo, hindi magkakamaling. Yan. Yan yung ground. Yan, nakaano sa ground. Ground to ground. Yan. Yan, ito po. Ina-analyze ko rin kung saan ko siya itatap yung mga supply. Kasi naka-reverse po yan eh. Hindi siya pwedeng isunod sa original na socket. Kakabaliktad po, masusunog po ang mainboard niyan. Kaya gagawin din po natin dyan. Ginawa ko po dyan. Yan. Sa ilalim ko po siya hininang. Kinat ko yung dulo ng socket, tapos dyan ko po siya i-connect sa ilalim kasi reverse nga po siya eh. Yan po. Yan 12 volts po yung kulay red po, tinatap po siya sa 12 volts din ng power supply board. Yan po kasi ang 12 volts ang magbibigay ng supply sa main board niya para gumana po siya ng normal na yan. 12 volts po, na-connect ko ng 12 volts. Okay. Yan, chinek ko ulit sa taas kung tama supply. Ganyan lang guys, pag po kayo nagtatap
sundan nyo lang po yung naka-indicate sa board para di po kayo maligaw at hindi po masunog ang pyesa po. Ayan, yan. Sa ground. Lalagay ko po siya sa ground. Yan. Chinek ko po kung saan pupunta yun sa capacitor na yun, sa negative. Yan. Diyan po siya. Yan po. Yan. Doon ko po siya i-connect. Chinek ko po yan. Yan kulay black. Yan. Yan po. Yan. Ready ko ng inang. Yan. Okay, medyo sa camera hindi nakikita. Yan. Yan po, tsagaan lang po kailangan. Tsaka yung analyze para ma-repair natin yung gamit natin na gustong magawa. Opo. Yan, nakikabit ko na yung ground. Ibig sabihin po, pag sinaksak ko yan, magpa-power on na yung unit. Pero wala pong backlight. Kaya yung pong yellow para sa backlight po yan. Yan, para ma-adjust po yung bright high tsaka bright low sa remote. Yan. Yan po, yan. BL adjust. Yan, BL adjust po yan. Yan po. Yan. Yun, doon siya nakalagay sa gitna. Sa gitna ng pula at saka yung itim po, yung positive at saka yung negative. Sa gitna po yung kanyang pinaka-connection. Yan. Yan. Ganyan po, ganyan lang po ang pagtatap ng supply. Pag-reverse polarity. Yan po. Kinat ko na lang siya para mas makita ko yung connection niya. Ayan. Yan. Pinadaanan ko ng cutter blade, bawat pins. Sinusure ko po na para walang short. Hindi mag-shorted. Kasi po nag-shorted po yan. Ako po, sayang po ang inyong board. Tsaka mainboard. Masisira. Kaya double check nyo po palagi. Yan. Testing ko na po yung unit natin. Kakabit ko na yung backlight. Yan, backlight. Yun. Kinibit ko na po yung backlight niyan. For testing na po siya. Kung gagana na po ang unit natin sa convert. Opo, sa ginamit nating power supply. Na good power supply. Yan, naayos ko na po dyan yung yan. Sasaksak ko na po yan. Yan, sasaksak ko na. Kaso hindi nag-on. Kaya po pala hindi nag-on, hindi nakasaksak sa power supply yung AC cord. Yan, kaya sasaksak ko po yan. Pasensya na kayo at hindi ko kasi napansin. Ayan po, ayan. Yan, ito na po ang totoong testing. Yan, kukunik ko na po. Saksak ko na. Para diyan po malalaman kung working yung ginawa nating conversion ng power supply board. Ayan. Ayan po yun. Nasaksak po. Automatic po kasi yan magre-red light pag sinaksak mo siya. Standby po niya yan. Standby light, red light po. Ayan. Naka-standby na siya. Ibig sabihin, ready to power on na po yung ating unit. Pwede rin siya mag-on kasi may standby na siya. Okay. Diyan lang po ang step by step. Pagka gusto nyo sundan nyo lang po yung ginawa kong guide para di kayo maligaw. Yan po, yan. Testingan na natin kung magkaka-display na, kung mag-on na ang unit. Yan, power on. Tinuturo ko po yung power on niya. Ayun, nag-blue light na po siya. Ayun, at lumabas na po yung display.
Ibig sabihin po, tama yung ginawa nating conversion at pagtatap doon sa supply. Salamat po, yun lang. Salamat sa panonood. Thank you po.